Matapos magpiyansa sa Caloocan nitong nakaraang Huwebes, voluntaryo namang sumuko at nagpiyansa si Attorney Levito Baligod sa Muntinlupa Regional Trial Court nitong Lunes, Agosto 3. Kaugnay ng 2 bilang ng cyber libel. Ngunit sa inilabas na warrant of arrest ng korte, hindi na isinama ang tinaguriang Brave 18. Narito ang balitang hatid ni Cherry Light. Voluntaryong sumuko at nagpiyansa si Attorney Levito Baligod sa Muntinlupa RTC Branch 203. Ito ay kaugnay ng 2 bilang ng kasong cyber libel na isinampa laban sa kanya. Umabot sa 20,000 pesos ang kanyang piyansa. Si Baligod ang abogado ng Brave 18. Sila ang mga dating security aide ni former Congressman Saldico na nagsiwalat umano ng maleta deliveries ng flood control kickbacks. Ayon kay Baligod, kasama sa Department of Justice ang kanyang pangalan at ang Brave 18. Ngunit sinabi niyang siya lamang ang isinama sa information hain sa korte. Dahil dito, siya lamang ang inisyuhan ng warrant of arrest. Pero yung information mismo na final nila ay ako lamang ang sinight nila doon at hindi naman nagkaroon ng narration tungkol sa participation ng mga 18, no? Kaya ang sabi ng korte, hindi naman inaakusahan ng DOJ yung 18, si Attorney Baligod lang. Kaya ako lamang po ang naisyuhan ng warrant of arrest. Pinuri ni Baligod ang Muntinlupa RTC. Ayon sa kanya, nakita ng korte ang umano'y pagkukulang sa information na inihain ng National Prosecution Service. Ang reklamo ay inihain ni Bureau of Correction Director General Gregorio Catapang. Iginit naman ni Baligod na mali ang batayan ng reklamo laban sa kanya. Sinasabi ni Mr. Catapang ay sinabi ko di umano na dito sa Bucor ay may mga nangyayari noon na yung budget para sa pagkain ng mga nakakulong ay minsan binabawasan yan, no? Pero maliwanag din doon, kinote pa ng DOJ na hindi ko naman sinasabi na ganito ang nangyari dito. Pero nagsampa pa rin sila. Kaya halata naman na nagpapagamit itong DOJ NPS ni Fadulyon. Nag-ugat ang mga kaso sa mga social media posts at public statement na umano'y nakasira sa reputasyon ng mga complainant. Iginit din ni Baligod na mali ang venue ng pagsasampa ng mga kaso. Ayon sa kanya, dapat itong isinampa sa Quezon City o sa DOJ proper. Nagpapasalamat din siya sa mga patuloy na sumusuporta sa kanya at sa Brave 18. Itong ginagawa namin ay hindi lang po para sa amin, para sa pamilya natin, pero para sa lahat po ito, para sa buong Pilipino ang ipinaglalaban po namin. Maraming salamat po. Inaasa namang maglalabas din ng warrant of arrest ang Las Piñas RTC kaugnay ng kaparehong kasong cyber libel laban kay Baligod at sa Brave 18. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNA News. Matapos maglabas ng warrant of arrest ang korte, voluntaryong sumuko at nagpiyansa si Attorney Levito Baligod kasama ang 15 miyembro ng Brave 18 sa San Juan RTC Branch 264. Si Cherry Light magbabalita. Kusang sumuko at nagpiyansa sa San Juan Regional Trial Court Branch 264 ang 15 miyembro ng Brave 18, mga dating security aides ni resigned Congressman Zaldico. Ayon sa abogado ng grupo na si Attorney Levito Baligod, bawat isa sa kanila ay naharap sa tig-iisang bilang ng cyber libel. Bawat isa rin ay nakapagpiyansa ng tig 10,000 piso. Umaabot sa 160,000 piso ang kabuang halaga ng piyansa. Ang kaso ay isinampa ni retired National Security Advisor Eduardo Año. Kaugnay ito ng umano'y mga pahayag sa isang press conference noong February 23, 2026 tungkol sa isyu ng maleta deliveries. Sa naturang press conference, tinukoy ng Brave 18 ang mga personalidad na umano'y pinagdedelibera nila ng milyon-milyong flood control kickbacks na nakaslid sa mga maleta. Dahil ito sa press conference na nangyari noong February 23, 2026. So one count lamang po ito, nakapagpiyansa na po yung 15, no?
Yung iba ay nasa probinsya pa. So yung isa nga, parating pa mamayang gabi dahil maraming mga requirements eh. Kinuwestiyon naman ni Atty. Baligod ang paghahain ng reklamo sa San Juan. Anya batay sa tuntunin ng Korte Suprema, kung ang nagrereklamo ay isang government official, dapat ihain ang kaso sa lugar kung saan ito nanunungkulan. Sinabi ni Baligod na may opisina si Anyo sa Quezon City. Dahil dito iginiit niyang doon dapat isinampa ang reklamo. Naghahanda na rin silang magsumiti ng motion to quash. Kino-question din ni Baligod ang naging proseso ng National Prosecution Service sa paghawak ng reklamo. Dahil sa cyber libel or libel involving a public official, kailangan nilang ipakita yung actual malice na sinasabi natin. And by definition, ang actual malice kasi ay yung reckless disregard of what is true. No? Parang sobrang pagpapabaya daw kung ano yung katotohanan. Iginiit naman ni Baligod na ang kanilang mga pahayag ay nakabatay umano sa findings ng Ombudsman. Anya, nakasaad sa findings na nagsasabi ng totoo ang unang 8 sundalo kaugnay ng umano'y delivery ng pera sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez. Sinabi rin ni Baligod na pinag-aaralan nilang magsampa ng reklamo laban sa mga miyembro ng panel of prosecutors ng National Prosecution Service. Manifest partiality. No? Second, merong evident bad faith sila. At number 3, meron silang ginawa na pinaboran na lamang ang aming mga kalaban. Inignore nila yung mga batas. Samantala sinabi ni Baligod na inaasahan din nilang maglalabas ng warrant ang Las Piñas RTC. Kaugnay ito ng hiwalay na kasong perjury na isinampa ni na Congresswoman Laila de Lima, Antonio Trillanes IV at Bucor Chief Gregorio Pio Katapang Jr. Inaasahan umano nila itong mangyayari sa mga susunod na araw. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNA News.